Dear Lady Love TV, Desire and Love, My Police Officer. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Tumatakbo si Niana sa gitna ng madilim na daan. Pagod na siya at nananakit ang kanyang lalamunan sa kakasigaw, pero walang nakakarinig sa kanya. Kahit anong sigaw ang gawin niya ay walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Paglingon niya, ang nakangising mukha na isang lalaki ang kanyang nakita. Puputok na yata ang kanyang mga baga, pero sinisika pa rin niyang bilisan ang pagtakbo. Mabigat ang kanyang mga paa at parang hindi siya makaalis-alis sa kanyang kinaroroonan hanggang sa biglang may dumakma sa kanyang mga balikat. Napahiyaw na naman siya. Pero nang lumingon siya ay hindi ang lalaki ang nakita, kundi si Ana. Pawisang-pawisan ito at nababasa niya sa mga mata nito ang galit. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan? Paulit-ulit na sabi nito. Naramdaman niyang parang hinihila siya ni Ana. Napasigaw siya. Otomatikong dumilat si Niana. Isang pares na mga mata na punong-puno ng pag-aalala ang kanyang nabungaran. Nang pumikit uli siya ay nakita na naman niya ang mukha ni Ana. Maya-maya ay may yumugyog sa kanyang balikat. Niana, gumising ka. Dumilat uli siya at habol ang hiningang napatitig sa lalaki ng salita. Mark, binabangungot ka. Sumisigaw ka kaya ako pumasok dito, sabi ni Mac. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama ang lalaki at hawak ang kanyang balikat. Iniangat nito ang kanyang likod mula sa kama. Inalalayan siya ni Mark sa pag-upo at saka pinadaan ng palad ang gilid ng kanyang mukha. Deep breath niya na. Inhale. Humigit siya ng malalim na hininga. Unti-unti bumalik ang kanyang wisyo. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Sabi nito. Sumunod siya. Pinisil ni Mark ang kanyang batok habang nakatitig pa rin sa kanyang mga mata. Okay ka na? Tumango si Niana. She scrubbed a hand on her face. Nalalamig siya. I'm so sorry. Mark grunted. Anong sorry? Wala ka namang kasalanan. Nabitiwan ko si Ana. Kasalanan ko kung bakit siya nakidnap. Hindi mo yun kasalanan. Pero hindi ko siya dapat iniwan na lang doon. Katwiran niya. Kung bumalik ka para tulungan siya, malamang na dalawa pa kayo natangay ng mga kidnapper. Tama lang ang ginawa mong pagtakbo at paghingi ng tulong. Pero naputol ang kanyang sasabihin. Nang pinisil bahagya ni Mark ang kanyang batok. Niana, sinalubong nito ang kanyang mga mata. Kung binalikan mo siya, sa palagay mo ba, kaya mong haraping mag-isa ang mga kidnapper? Masasagip mo ba siya? Napakagatlabi siya kaya saka napailing. He gave her a look that said, See, hindi mo kasalanan na nangyari, kaya huwag mo sisihin yung sarili mo, okay? Nang hindi agad siya sumagot ay sinuklay ng mga daliri ni Mark ang kanyang buhok. Mula sa noo hanggang sa batok na para siyang isang bata na inaalo. Maya-maya ipinisil nito ang kanyang baba at saka ngumiti. Baka gusto mong i-bribe pa kita ng candy para sundin ka. Napangiti na rin si Niana. Talaga nakakahawa ang ngiti ng lalaki. Maya-maya lang, nakatoothbrush na ako eh. Tumawa-tawa ito at saka hinawakan ang kanyang mga balikat. Nanuot sa kanyang katawan ang init ng palad ni Mark. Unti-unti siyang na-relax dahil doon. Kapag nangako akong bibigyan kita ng maraming candy, bukas babalik ka ba sa pagtulog? Hindi na yata uli ako makakatulog. Umiiling na sabi niya. Tumaas ang isang kilay ni Mark. Kahit dagdagan ko pa ng 1 dosenang chocolate ang maraming candy. Pinigilan ni Niana ang mapangiti. Alam mo, hindi ko akalain chocolate at candy na pala ang pagbabribe ngayon ng PNP. Ganun na ba kabagsak ang ekonomiya sa Pilipinas? Nagkibit balikat ito. Kuminsan chicharon din o kaya kropek o kaya imane. Case-to-case basis eh. Napailing na lang siya. Ibinaba ng lalaki ang mga kamay sa kandungan. Nang hinayang siya nang wala na ang init ng palad ni Mark sa kanyang mga balikat. Tinanguan siya nito. Matulog ka na. Kahit ilang oras pa. 5:30 pa lang oh. Umuntong hininga si Niana. Diyan ka lang? Napamulagat ito sa kanya. Dito? Muli ay nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Huwag na lang. Okay na ako. Nagkamot ito ng ulo. Hindi inalis ni Mark ang tingin sa kanyang mukha. Maya-maya ay tumayo ito. Lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Napabuntong hininga si Niana. Kahit siya ay nahihiya sa kanyang iniakto, daig pa niya ang bata. Ang tanda niya na pero nagpapabantay pa siya sa pagtulog. Gaga ka talaga. Hindi ka na nahiya. Naputol pa ang ibig sabihin niya na bumukas uli ang pinto at iniluwan niyo si Mark. May dala itong monoblock chair na sigurado niyang kinuha nito sa kusina.
Ipunesto iyon ng lalaki sa dingding sa kanan ng kanyang kama. Umupo si Mark doon, sabay unat ng mga paa sa sahig at isinandal ang ulo sa dingding. Naramdaman ni Niana ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo riyan? Tanong niya. Di ba sabi mo dito lang ako? Patanong na sagot nito. Kaya dito lang ako at babantayan kita. Kaya matulog ka na, ne. Kailangan na yata niya ng bumbero para mapababa ang temperatura na para nagbabaga ang pisngi niya. Okay lang ba kung doon ka na lang sa ibaba? Tinitigan siya ni Mark. Ano ba talaga? Pagod na rin ako. 42 hours na akong on duty. Matutumba na ako sa hagdan kapag pinababa mo pa ako para doon matulog sa salas. Hindi alam ni Niana kung talagang pagod o sinasabi lang yun ng lalaki para pagbigyan niya. Either way, she was grateful for him sitting there. Bahala ka na nga, matulog ka na rin siyan kung gusto mo. Kung hindi lang ako Maginoo, inagawa na kita ng kama. Ngumisi si Mark. Hindi naman kasi tayo kasya dyan. Pang-isahan lang yung kama ni Niana kaya tamang-tama lang yun sa kanya. Pero na makita niya ang piliyong ngiti ng lalaki, iba ang pumasok sa kanyang isip. Nahiga siya agad-agad at tinalikuran ito bago pa siya makaisip ng kung anong hindi ka nais-nais sa gwapitong pulis. Ewan ko sa'yo, matutulog na ako. Good night, Niana, sabi nito. Good night, SPO for Diaz. Sagot niya na parang isang kindergarten student. Narinig ni Niana ang mahinang pagtawa nito. Muli siya nakatulog na may ngiti sa mga labi. Kahit hindi nakatulog na mabuti si Niana dahil sa pag-iisip kay Ana, ay para nakainom ng energy drink ang kanyang pakiramdam. Nang magising siya bandang alas 8, adrenaline at pag-aalala yata ang nagpapatakbo sa kanyang katawan. Pagbaba niya sa sala ay si PO3 Go at isa pang pulis ang naabutan niya roon. Kahit inaasahan niyang hindi niya na magigisnan si Mark, ay medyo na-disappoint pa rin siya. Tumayo agad ang dalawa pagkakita ng mga ito sa kanya. Good morning, ma'am. Bati nito. Good morning. Ganding bati niya. Nakapag-almusal na ba kayo? Tapos na po, ma'am. Sagot na hindi niya kikilalang pulis. Ako nga pala si PO3 Diaz. Kung ready na kayo ay sasamahan namin kayo ni Go sa presinto para makipagkita sa mag-sketch. Salamat. Hindi niyo naman ako kailangan bantayan eh. Kaya kong pumunta na mag-isa sa presinto. Kung gusto niyo, mauna na kayo at sumunod na lang ako pagkatapos ko magkape. Bago siya bumaba kanina ay nakaligo at nakapagpalit na siya ng damit. Hindi ho pwede. Kami ang mananagot kay Sir Mark kapag iniwan namin kayo. Sa narinig ko, ibigla siya na curious kung paano kabagsik si Sir Mark. Okay, sandali lang at magkakape ako. Nakapagkape na ba kayo? Hindi niya na hinintay na sumagot ang mga ito. Ipagtitimpla ko na rin kayo. Isa-isang tiningnan niya ng mga larawan sa file. Nakita nga niya roon ang 2 sa 5 lalaking dumukot kay Ana, pero wala roon ang lalaking kumuha ng bag niya. Ang isa sa mga na-identify niya ay kasama sa mga nahuli at kasalukuyang nasa ospital. Sigurado ka, ma'am? Paniniguro sa kanya ng pulis na nagpakilalan sa SPO4 Umali. Katulad ni Mark ay hindi ito naka-uniform. Kinausap nito sina PO3 Go at PO3 Rios. Pagkatapos ay nagpaalam agad ang 2. Nakipag-usap naman siya sa cartographer at saka nagpa-blatter. Pagkatapos ay hinitid siya ni SPO4 Umali sa bahay niya. Muli siyang pinabantayan nito sa 2 naka-uniformeng pulis na ipinakilala nito sa kanya bilang si PO3 Goles at si PO3 Molina. Halos kaedad lang niya ang 2. Okay lang ako rito, paniniguro ni Niana. Sa 3 pagkakataon, ma'am, ay uulitin namin na mananagot kami kay Sir Mark kapag iniwan namin kayo rito, sabi ng isang pulis. Huminga siya ng malalim at hinayaan na lamang na mapanatili ang mga pulis roon. Pagsabit ng tanghalian, ay pinilit niyang doon naman ang halian ng 2. Bakit pa parang takot na takot kay si Sir Mark niyo? Ganun ba talaga yun kabangis? Curious na tanong ni Niana habang nagtatanghalian sila. Nagkatinginan ng 2 pulis. Sa totoo lang, ma'am, hindi pa namin nakikitang magalit si Sir. Palagi siyang cool na cool. Kahit nagkakagulo na, nagagawa pa niyang ngumiti. Sagot ng isa. Tumigil si Niana sa paghihinamay ng isda at napatitig sa lalaki. Bakit para nangingilag kayong lahat sa kanya? Ma'am, gaya po ng sabi ng mga senior officers namin, minsan lang daw kumagalit si Sir Mark. Pero kapag nagalit daw yun, siguruhin mong hindi ikaw ang may kasalanan para hindi ka malagot. Sagot uli ng isa. Kumbaga sa bulkan, daig pa niyang pinatubo. Saka kapag nakita niyo kung gaano siya kagaling makipagsuntukan, hindi ka na magtatangkang sumuway. Lalong na curious si Niana. Hindi pa naman ganun katanda si Mark pero narating na nito ang rank na SPO4. Siguro nga ay magaling ito.
Maiba ko, may balita na ba kayo tungkol kay Ana? Hinahanap pa rin ng mga kasamahan namin ang sasakyan sinasabi niyo, ma'am. Bagsak ang kanyang mga balikat. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Pinapahanap na rin ng mga taong tinuturo ninyo sa picture, ma'am. Malamang may resulta na yun mamayang hapon. Maswerte kayo at sina Sir Mark at Sir Don ang may hawak ng mga kaso, ma'am. Hindi titigil ang mga yun hanggat hindi mahuhuli ang mga dumukot sa kaibigan ninyo. Sana ay buhay pa siya kapag nahanap nila. Pipingdasal na lamang niya. Napangiti si Mark paglabas na ng ospital. Nakausap niya na ang mga nahuli nila at kumanta ang isa sa mga lalaki. Baguhan pa lang ito at iyon daw ang kauna-unahang pagkakataong napasabak ito sa lakad. Hindi alam ng isa sa mga nahuli ang tunay na pangalan ng mga kasamahan, pero may sinabi ang mga ito na alias. Pinadala niya kay SPO4 ang mga larawan at sketch ng mga ospital para ipakita sa isang nagngangalang Mario. Base sa mga alias na sinabi ni Mario, ay nakuha nila ang buong pangalan at dating address ng isa sa mga suspect. Pinagpalit niya ng civilian clothes ang kanyang mga tauhan na nakatambay sa mobile patrol at pinag-ikot ng mga ito sa buong Fentabella para hanapin ang mga suspect na ngayon ay mga alias na. Ipinapahanap din niya kina Castro at Noli ang tinitirhan ni Ana. Pinapupuntahan naman niya sa isang grupo pa ang dating address ng pinakahuling kidnapper na na-identify nila. Pagkatapos ay tinawagan ng kanyang kaibigan sa San Joaquin. Marami silang kontak sa lugar na yon kaya pwede siyang tulungan ng mga kaibigan. Nagpunta si Mark sa presinto ng San Joaquin para bigyan ng ito ng kopya ng mga larawan at artist sketch na sa pagbabaka sakaling may magmatch sa records doon. Sa dalawa pang suspect na artist sketches lang ang mayroon sila. Ang tagal mo, sabi ng warrior pagkakita nito sa kanya. Lumapit siya sa desk ng kaibigan. Dumaan pa sa kasi ako sa bahay ng isang kaibigan ko. Doon na niya ako pinakain ng tanghalian. Sagot niya sa halip na humingi ng paumanhin. Kaibigan daw. Ngumisi ang lalaki. Baka chicks mo lang ang pinupuntahan mo at nag-afternoon delight kayo. Natawa si Mark. Bigla niya naisip si Rocky na legendary ang pagiging accident prone. Kung nag-afternoon delight ako na si Rocky ang kasama, malamang ay may bali na ang buto ko ngayon. Tumawa si Warrior. So, nagkaka-sex life ka na sa ngayon? Tukso pa nito. Tigilan mo nga ako. Kulang-kulang ka sa tulog, no? Dapat ay natutulog ako ngayon dahil off ko. Pero heto at nagtatrabaho ako. Iniabot niya rito ang dala niyang folder. Hindi porke may maganda at sexy kang asawa na naghihintay sa'yo sa bahay pag uwi mo, may karapatan ka nang laitin kami ng mga hamak na single. Bumunghalit ang tawa si Warrior. Walang hiya ka talaga, Diaz. Kumusta na mga kapayapaan, boys? Pag-iiba nito ng usapan. Busy, nakangiting sagot ni Mark. Ang iba naman katulad ni na Tino at Flynn, busy-bisihan. 10 silang bumubuo sa Task Force Kapayapaan na pinagsama-sama mula sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. 10 taon na sa kanilang grupo. Itinatag ang grupo noong panahon na talamak ang krimen ng Pilipinas. Iilan-ilan lang ang nakakaalam ng tungkol doon at laging underground ang kanilang operations. Ilang taon na ring disbanded ang grupo pero paminsan-minsan ay tinatawag sila para sa mga special operations. Sa kanilang 10 ay 6 na lang silang natitirang buhay. 4 buwan pa lang na nakalilipas mula nang magsama-sama uli sila para hulihin ang dati nilang commander. 3 taon pagkatapos mabuo ang samahan ay hindi nila namalayan na lululong na pala ito sa droga. Nagkagulo sila nang minsang magkaaway. Managat ang isang kasamahan nila. Muntik na nitong mapatay ang lalaki. Dahil doon ay ipina-rehabilitate ang kanilang commander. Pero na makalabas ng rehabilitation center, bumalik din ito sa bisyo. Sa huli ay minabuti nilang iparehab at ipakulong ito uli. Pagkalipas ng 2 taon, sa ika-6 na taon mula na magsimula sila, ay nag-disband ang kanilang grupo. Nang i-release mula sa pagkakagulong si Manong, 6 months ago ay isa-isa itong tinugis ng kanilang mga kasamahan, pati na ang 5 head na bumubuo sa kanilang grupo. Kasama sa mga target nito ay si retired General Nicanor Gomez na ngayon ay biyanan ni Warrior. Nagsanib ang Kapayapaan Boys at ang kampo ni na Warrior para mahuli ito. Sa mismong grounds ng bahay ni General Gomez ito namatay. Doon din sila nagsimulang maging magkaibigan ni Warrior na anak ng dating police chief ng San Joaquin. Si Warrior na katokang magbantay kay Angelina, ang kaisa-isahang anak ni General Gomez. Asawa na nito ngayon ng babae.
Kilala ko ang isang to ah. Tinuro ni Warrior ang lalaki sa sketch na hawak. Iyon ang lalaking pinapupuntahan niya kay SPO for umali. Taga Barangay Bulihan to. Alam ko ang bahay nito. Putya ah, gagraduate na pala sa pagnanakaw ng cellphone ng gagong to. Napangiti si Mark. Tao na ngayon ang ninanakaw niya. Tiningnan siya ni Warrior. Teka, noong isang buwan ay may nag-report din dito na nawawala ang anak niyang babae. Taga Barangay Subang. Yung nag-report. Sa kabila lang yun ng bulihan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nakita na ba yung babae? Tumango si Warrior. A week later, nakita siya sa isang damuhan sa bakanting lote sa labas ng San Joaquin. Mukhang pinahirapan siya ng husto dahil tad-tad ng pasa ang katawan niya. Nirape pa siya bago pinatay. Napailing-iling siya sa narinig. May edad na ba yung babae? Mahilig na ba kayo kung sino ang posibleng gumawa nun sa kanya? Wala nga eh. May sample kami ng semen pero hindi naman pwedeng ipa-DNA test ang lahat ng lalaking nahuhuli namin. Sabi nito. Saka base sa investigasyon ay hindi naman siya roon pinatay. Iniwan lang doon ang katawan niya pagkatapos siyang pagparausan at patayin. Pumalatak ito, parang lumong-lumo. Tumiim ang kanyang mga bagang. Dumarami na talaga mga siraulo sa mundo. Sa palagay mo, tol, isang tao o grupo lang ba ang gumagawa nito? Posible. Tumayo mula sa silya si Warrior. Sandali, tumango siya ng bahagya. Nasa isip na rin ni Mark ang address ni Ana na ayon kay Niana ay taga Barangay Bulihan. Malamang ay coincidence lang pero posibleng kilala ito ng suspect. Mamaya niya malalaman ng sagot kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon. Sinundan siya ng tingin. Warrior na nakatayo sa harap ng babae sa desk officer. Angge, pakicheck ng mga to kung may magpapamatch sa records natin. Ibinigay nito ang folder sa babae. Pakitanong na rin sa mga nagpapatrol baka may kilala sila sa mga yan. Basta ikaw sir, nakangiting sagot ng babae. Nginitian nito ng matamis ng babae. Thanks. Nilapitan at siniko niya si Warrior. Nagpapakute pa, may asawa ka na loko. Hindi naman ako nagpapakute. Ngumisi ito. Matagal na akong cute. Alam ba ni Angelina ang pa-effect mo ng mga chicks dito? Lumabi ito. Biruan lang yun. Hindi naman ako nagloloko. Mabait ako. Takot yata ako kay Angelina. Tumawa si Mark sa biglang pagbawi ng kaibigan. Buti alam mo, tatagtarin ka nun ng AK-47 ng tatay niyang general. Umiling-iling si Warrior at saka kinawayan ang partner nito na si Vic. May lakad tayo tol, sabi nito at lumapit sa lalaki. Na makita siya ni Vic ay nginitian siya ng lalaki. Isa ito sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Warrior tungkol sa kanila. Aba, kapayapaan boys, kumusta? Tanong nito sa kanya. Eto, may hinahabol na kidnapper. Nakangiting sagot ni Mark. Join ka? Ako pa? Itinuro ni Vic ang sarili. Tara let's.